Magandang umaga sa ating lahat dyan mga kapag-grasa. Dito naman tayo sa pag-share ng mga kalaman. Dito naman tayo ay isa rin 1 to 5. Mausok ito, pinanda natin customer is bigyan natin ng solusyon. Pakita ko sa video nito kung paano ito masolusyonan. Okay, tara na, sabayan niyo ako. Simulan natin itong trabaho na ito. Tatanggalin natin itong head para makita natin kung may sira na ba sa kanyang valve seal. At tingnan natin kung may tama na ba ang block, may gasgas na ba o dapat na bang i-rebore mga kagrasa. Ito tanggalin muna natin ito ang mga dapat tanggalin. Ito tanggalin muna natin itong muffler at saka yung carburetor para may pull out natin yung cylinder head. Okay, ito tanggalin natin itong apat na lock nut ng cylinder head. Itong nasa kanyang apat na stud bolt mga kagrasa gamit ang 12mm na back wrench mga kagrasa. At ito tanggalin natin itong cam sprocket cover bolt. Ito mga kagrasa, lipat muna tayo ng pwesto. Ito tanggalin natin itong dalawang cam sprocket bolt para maitanggal natin yung head at itong dalawang bolt na nakamount sa head at saka sa cylinder block. Okay, ito sungkitin natin ang flat screwdriver, dandahan lang. Okay, ito ang kanyang cylinder head mga grasa. Ang daming carbon na deposit mga grasa, kaya linisan na rin ito. At ito ang kanyang cylinder head steel gasket. Okay, ito ang timing chain guard at ito ang camshaft timing sprocket. Okay, ito mga grasa, tanggalin natin itong cylinder block. Sungkitin natin ng flat screwdriver, dandahan lang mga grasa. Ito mga grasa, kahit mahirap na ako is sikapan ko itong mai-share sa inyong mga kalaman na ito mga grasa. Sana may matutunan kayo sa video na ito mga grasa kahit mahirap lang ako. Okay, ito mga grasa, may tama na sa kanyang block, may gasgas na. Dapat na itong i-oversize mga grasa. Palitan ng piston at i-rebore. I-oversize yung piston kasi standard pa naman ito. Ito, sungkitin na natin itong lock ng piston pin. Okay, ito ang kanyang lock, yung parang sing-sing. Okay, ito, sundutin natin yung piston pin para ma-pull out natin yung piston. Okay, ito ang kanyang piston mga kagrasa. Punasan na natin ng kumot para maklaro dyan sa camera. Okay, pag ito ang nagkita natin na wala ng carbon na nakapatong dyan sa may top ng piston is ibig sabihin dyan nakapasok ng oil doon sa combustion chamber. At nakahalo ng oil sa air and fuel mixture doon sa combustion chamber kaya umuusok ang motor na ito mga kagrasa. Kaya ito, palit tayo ng piston, i-rebore natin ito at palit tayo ng valve seal. Okay, ito, since standard pa ito mga kagrasa, magpalit tayo ng piston na 25 o yung is 1 mga kagrasa. Ito, yan. Dapat hindi nakapasok yan yung ipapalit. Ito, okay, may number 25. First rebore mga kagrasa ha, is 1 na piston mga grasa sa XR125. Okay, ito habang ipamachine shop natin ito is magpapalit muna tayo ng valve seal doon sa cylinder head. Okay, ganyan lang mga grasa. Pag nagpalit kayo ng piston, dapat hindi yan mapasok sa loob kasi oversize pa itong block nito. Okay, ito mga grasa. Ito linisan na ito, kunin na itong carbon na ito at ito magpalit tayo ng valve seal mga grasa. Tanggalin muna itong mga parts ng cylinder head. Okay, ito mga grasa, tatanggalin natin itong apat na bolt na 6mm, itong bolt ng cap tappet nitong sa intake at saka yung sa exhaust tappet. Tapos itong isang bolt na 6mm, itong lock ng kanyang camshaft bearing mga kagrasa. Okay, ito yung may lock ng camshaft, itong may marking na out. Yan, dyan mga kapatid ha, may marking na out yan, dapat sa labas yung may marking na out ito. Next is kunin natin itong rocker arm shaft para may pull out natin yung rocker arm. Take note, iba ang kanyang sukat ng haba ang kanyang rocker arm shaft at sa kanyang intake at sa kanyang exhaust. Okay, ito mga kagrasa, o yan, iba ang kanyang sukat. At ito ang dalawang rocker arm sa intake at sa exhaust mga kagrasa. Okay, ito ipa-pull out natin yung valve block para makuha natin yung valvula para magpalit tayo ng valve seal sa loob. Okay, ito ang kanyang valve retainer, yan. At ito ang kanyang valve spring. Yung may maliit na gap na coil mga kagrasa is patungo itong combustion chamber. Note, sa pagbalik sa ilalim ito nakaharap. Okay, ito ang dalawang valve block o yung tinatawag nating valve cutters. Ito ang intake valve yung malaki, yung nakaharap sa intake manifold dito. Ito naman yung exhaust valve yung maliit yan at nakaharap yan dyan sa may exhaust muffler yan. Okay, ito sungkitin natin itong dalawang valve seal mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang dalawang lumang valve seal. Okay, ito i-grind na natin valvula bago natin ito palitan ng bagong valve seal. Ito mga grasa, lagyan natin ng grinding compound para malinis natin yung mga carbon, maialis natin at pagkatapos i-grind natin mga grasa para mawala yung singaw kasi pag sumingaw is hindi ito maandar ang isang motor mga kagrasa kasi nakasingaw yung mixture mga kagrasa. Okay, ito lang mga kagrasa, maglagay ng hose para hindi masira yung valve mga kagrasa. Okay, ito same procedure lang. Kung ano ang ginagawa sa exhaust valve, ayun lang ang gagawin sa intake valve mga kagrasa. Itong purpose na ito mga kagrasa para hindi ito sumingaw kasi pag sumingaw is maglulos compression na ang power ng engine is hindi na ito mag-start mga kagrasa. Mahirap nang paandarin ang makina pag mag-loose compression. At kung umaandar man is wala siyang puwersa mga kagrasa. Okay, since tapos itong nalinis is ilalagay natin yung dalawang valve seal mga kagrasa ito. Okay, ito ang kanyang valve seal sa exhaust. And then next, ilalagay natin yung valve seal sa intake dyan. And then next is yung valvula. Okay, itong malaki, ito ang intake valve. Ito ay ilagay natin dyan nakaharap sa intake manifold.
patungong carburetor. And then itong valve spring. Note mga grasa, itong may maliit na gap yan, is ilalagay nyo lang dyan sa patungong combustion chamber, doon sa ilalim yan. And then followed by the valve retainer, ito. And then yung dalawang valve lock o yung dalawang valve cutters. Okay, dyan lang ilalagay. Okay, ito, maglagay tayo ng kumot sa likod mga grasa. Ibabalik natin yung valve lock. Itong gamit ko is ito lang spark plug rinse. Then, babalutan nyo ng kumot ang spark plug rinse. Then, sabay sundot pababa. Okay, ito na mga grasa na ilalagay nyo yung valve lock o yung valve cutter. Ito pag sa TMX 155 kasi matigas yung valve spring is talagang gagamit ako ng valve spring compressor sa paglalagay ng valve lock mga kagrasa. Okay, ito mga grasa, ibabalik natin yung sa exhaust valve. Okay, yung spring mga grasa tulad lang ng kanina yung ginagawa natin. Kung anong ginagawa kanina sa intake valve is yun lang ang gagawin sa exhaust valve mga grasa. Para hindi masisira yung valve, para hindi yun makasingaw, para hindi magtukod yung valve sa piston mga kagrasa. Okay, ito ang camshaft assembly. Din tapos itong sa intake rocker arm. Diyan lang ilalagay. Okay, ilalagay natin yung rocker arm shaft. Note, itong hindi masyado mahaba ay doon ito ilalagay sa rocker arm doon sa may bandang intake mga kagrasa. Yun sa intake valve dyan. Okay, ito ilalagay natin itong isang rocker arm dito sa exhaust. Okay, ito ang isang rocker arm shaft na mahaba mga kagrasa. Diyan natin ilalagay dyan sa may bandang exhaust valve mga kagrasa dyan. Okay, ilalagay natin itong lock plate. Ito may marking na out sa labas niya nakaharap mga kagrasa. At ito, since tapos ito is ikakabit natin ito sa kanyang motor. Okay, ito check muna natin itong dalawang valve baka may singaw. Ito lang gagawin is lagyan ng kunting gasolina at tingnan kung may leaking ba. Ito walang leaking, okay lang ito. Ito sa intake valve naman, same procedure lang, tingnan natin kung may leaking ba. Okay, okay lang ito, may walang leaking. Okay, ito i-install muna natin yung bagong ring sa kanyang piston. First natin i-install ay itong oil ring. Itong oil ring ay tatlo sila, which is dalawang side rails at isang spacer, yung pang kurba-kurba, yung parang spring. Okay, ito ang side rails. Ito dalawa, ito yung manipis na ring. Diyan sa may gilid nyo ilagay sa may spacer. Nasa center yung oil ring na may kurba-kurba. Okay, ito namang isang side rail na manipis. Diyan lang lalagay sa isang gilid. Then ito namang second ring. Note mga kagrasa, may mga palatandaan ito. Kadalasan yung second ring ay kulay itim. O yung may marking sa top ng ring is dyan yan nakaharap sa ibabaw. Okay, ito mga kagrasa, wag kayong mag-alala, ipa-flash ko na lang sa screen ito mga kagrasa kung paano ito i-assemble. Dahil may mga standard guidelines kung sinusunod mga kagrasa o may libro akong binabasihan. Okay mga kagrasa, ito naman ang top ring. Ito mga kagrasa, may marking dyan. Dapat sa ibabaw yan nakaharap dyan. Yan, sundin nyo lang kung anong ginagawa ko. Ito mga kagrasa, sa pagkabit ng ring is dapat naka Y form. Ito mga kagrasa yung in gap mga kagrasa. Y ang purma mga kagrasa, letter Y. At ang space ring gap mga kagrasa is about 120 degrees apart. Okay, yan mga kagrasa ang guidelines. Okay, ito ilalagay natin ang piston pin lock at ito ikakabit natin sa kanyang connecting rod. Note, may palatandaan. Itong marking na N ay dapat nakaharap yan sa carburetor. Itong marking na X ay dapat nakaharap yan sa exhaust muffler. Okay, ito ibabalik natin ang kanyang piston pin at saka yung kanyang lock. Okay, ito ilalagay natin sa cylinder block gasket. And then lagyan ng oil yung cylinder block bore bago ito ibabalik. Ito ibabalik natin itong cylinder block mga kagrasa ito. And then next, ikutin mo lang clockwise ang tensioner lifter para hindi makatukod sa kanyang timing chain tensioner gamit ang flat screwdriver. Okay, lalagay natin itong timing chain guide at saka yung cylinder head gasket. Okay, ito ibabalik natin yung cylinder head at saka yung apat na lock nut ng stud bolt at saka yung apat na plain washer mga kagrasa. Tapos ito higpitan na natin at pagkatapos itatap natin ang piston para maitapat natin yung kanyang timing. Okay, tingnan nyo sa may butas sa takip ng flywheel. Okay, may T-mark yan mga kagrasa. Oh, may markang T. Sabihin, nakatap na yung piston. Okay, pag ganyan ang nakikita is pwede nang ilalagay yung cam timing sprocket. Okay, ito ilalagay natin yung cam timing sprocket. Note ha, steady lang yung flywheel, wag lang ikutin. Yung may T-mark. Okay, ito ang sinasabi kong may T-mark. Yung tinuturo ko. Okay, punta tayo sa cam sprocket. Kailangan na yung kanilang marking sa sprocket at saka yung sa chassis ay tapatan yan. Magkatapat yan ha, mga kagrasa. O, tulad yan. Okay, pwede natin ibabalik yung kanyang bolt mga kagrasa sa timing sprocket. Okay, babalik natin yung kanyang bolt at pagkatapos is i-release lang ang push cam tensioner sa pamagitan ng flat screwdriver. Okay, ito ibabalik ang dapat na ibabalik at ito ay subukan nating pandarin. Okay mga kagrasa, ito na umandar na siya, nawawala na kanyang pasok. Nabigyan na natin ang solusyon ng ating engineer. At sa inyo mga kagrasa, maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag kayong magsawa mag-suporta. Ito tayo, share lang tayo ng mga kaalaman. Kung anong manalaman mo, is share nyo lang. Okay, maraming salamat.